Sa bawat pagpitik ng oras, may mga buhay na nakasandig sa lupang pilit nilang pinapaamo. Dito sa kabundukang malayo sa ingay at ginhawa ng bayan, ang bawat butil ng palay na tinatanim ay higit pa sa pagkain. Ngunit, hindi lang mga binhi ang pilit nilang pinapalago. Dito, pati ang mga musmos natututong makipagbuno sa tigas ng bundok. Ang kanilang mga laro ay pinalitan ng pagdurog ng bato. Palit ang bugas kay wala kay paralit ang buwan bugas sa sinabi na nala. Ang kanilang mga pangarap tinitimbang sa bawat lata ng pulbos na nagkakahalaga lamang ng 60 piso. Bawat botel ng alikabok sa kanilang mga balat ay saksi sa pait ng buhay sa murang edad. Habang ang mga bata nagbubungkal ng mga bato, isang ama naman ang nagpupunta sa gubat. Hindi para manguha o magpulbos ng mga bato, kundi para manguha ng uway na kanyang gagawing kasangkapan. Sa pagpapatuloy ng aking dokumentaryong Kilo-Kilometrong Hininga, dito, maipapakita kung paano nila dinadala ang kanilang produkto papunta sa bayan at ang mga biniling kakailanganin sa tahanan mula sa bayan pabalik sa kanilang barangay. Kung madilim ang landas mula nung sila ay umalis sa kanilang tahanan patungo sa bayan, sa pagbalik, hindi na madilim, maliwanag na, ngunit sa parehong kwento, mahirap pa rin ang landas na kanilang dinadaanan. Mabato at kapag masama ang panahon, dito, buwis buhay ang pagtawid dahil rumaragasa ang baha. Sa muli kong pagbabalik sa pinakamalayong Aplan Barangay sa bayan ng San Jorge, ibang kwento naman ang aking maitatampok. Pagsapit ng gabi, ako'y nagtungo sa tahanan nila GC. At doon, naabutan ko siyang abala sa pagbabalat ng tinatawag sa waray na gawani o corm o lamang ugat ng gabi. Dahil sa mahabang hugis nito at mapupulang mata o buds o usbong nito, madalas itong tawaging gabi sa Tagalog. Partikular na, ang mga variety nito ay tawaging galing-galing o kaya naman linuwat, depende sa rehiyon. Ito ay isang uri ng starchy na lamang ugat, karaniwang itong nilalaga, kinakain na may kasamang asukal at kinudkod na niyog. Ginagamit din ito sa mga ulam na may gata tulad ng ginataan o kaya naman inihahalo sa mga sinigang. Kalagitnaan sa buwan ng Abril taong 2026, panahon ng kanilang tinatawag na katpugas. Ang salitang katpugas ay hango sa salitang ang bawat bining ng palay ay itinatanim sa tiwangwang na lupa ng kanilang sinaka, at iyon ang mangyayari sa umagang ito. Dahil ngayong araw, schedule ni GC sa kanyang pagpapapugas o pagpapatanim ng palay o binhi ng palay, ang bawat magsasaka sa kanilang barangay o mga residente dito ay nagtungo sa kanya para sa tinatawag na alayon. Ang salitang alayon ay ginagamit ng mga waray. Ito ay nangangahulugan isang trabaho na nagbabayanihan ang mga magsasaka, kapalit ikaw rin ay makikipagbayanihan sa kanila. Ito ang tinatawag sa waray na sunog, kaingin,
Isang bundok kung saan tinatapas o pinuputol ang mga punong kahoy at iba't iba pang uri ng mga damo, at pagkatapos, papatuyuin sa araw sa loob ng mahigit 1 buwan, susunugin, lilinisan, at pagkatapos dito na mangyayari ang tinatawag nilang katpugas o direct seeding gamit ang binhi ng palay. Ang mga tao dito ay nahati sa 2 grupo o 2 uri ng trabaho. May tinatawag na taghasok at may tinatawag ding tagabudbud. Ang salitang taghasok, sila yung mga taong nauuna ay may hawak na mahabang kahoy. At ang mahabang kahoy o hasok na ginagamit ng mga taong nauuna matulis sa dulo. Kanilang ginagawaan o binubutasan ang ibabaw ng lupa kung saan doon ilalagay ang mga binhi ng palay. At ang sumusunod ay ang tinatawag naman na tagabudbud. Ang tagabudbud, sila naman ang mga taong may hawak na maliit na parte na lagayan ng mga binhi ng palay o gahi, kung saan gamit ang kanilang kamay, ang mga binhi ng palay ay unti-unti nilang ilalagay sa mga butas sa ibabaw ng lupa na gamit o ginamitan ng hasok. Sa umagang ito, isang gabas muna ang kanilang tinapos, nang ibig sabihin, ang magkabilang dulo, kanila munang tinapos ang kanilang pagpupugas at makalipas ang ilang minuto, tumigil muna ang nagtatrabaho dahil kakain sila hindi kanin, kundi ang binerta ni GC na root crops. Hindi pa man naihahain ang pagkain, ang ilan sa mga matatanda, babae man o lalaki, sila muna ay nagtigol o tinatawag na tustos. Isang uri ng paninigarilyo kung saan ito ay makalumang estilo. Makalipas ang ilang minuto, sila na ay kakain kung tawagin ay pamahaw. Hindi kanin, walang ulam. At ito ang kanilang pagsasalo-saluhan sa umagang ito. Isang uri ng root crops kung tawagin ay gawani, gabi sa wikang Tagalog, niluto, nilagyan ng gata ng niyog at nilagyan ng asukal. Dito bakas sa kanilang mukha ang tuwa habang pinagsasaluhan ang biyayang hatid ng kabundukan. Anong kaawod mo na sila kitini? Mga buring-buring. Mga gwapo kami. Ang talahingan na pila. Kasiya. Naman. Nakagod man. Siptanod, nagsasaro. Matapos kumain at makapagpahinga ng mahigit kalahating oras, nagpatuloy ang kanilang pagtatrabaho. Ngunit hindi basta-basta ang paglalagay ng mga butil sa butas. Kailangan maintain, mayroong 4 hanggang 7 piraso o 7 butil lamang ang iyong ilalagay. Kapag ito ay hindi mo masyadong alam, minsan marami ang nabibitawan at minsan hindi pa tumatama sa iyong pagsisidlan. Habang abala sila sa pagtatrabaho, si GC naman ay abala na sa pagluluto ng mga pagkain na siyang ipapakain sa mga tao tuwing sumapit na ang 12:00 ng tanghali. 10:30 ng umaga, nagsidatingan na ang mga tao dito sa gilid ng kanilang sakahan. Jadi kita guys. Yan na guys. At paglipas ng ilang oras, kakain na ang lahat ng mga tao.
Ako na tukag ha. Ha, plato. Video nahan. Videohan. Ang lalaki ini diri. Dahil nagkakasabay-sabay sila, habang ang iba ay abala para kumuha ng makakain, ang iba naman ay nakatulog pa at hinihintay matapos ang nauna. Ari may dapat dingan ni anak kay. Kamod. Matapos kumain, kanya-kanyang hanap ng pwesto ang mga tao. Dahil matindi o malakas ang init ng sikat ng araw, sila muna ay natulog dahil sa pagsapit ng hapon, magpapatuloy ang kanilang pagtatrabaho. Pagsapit ng alas 2 ng hapon, sila na ay nag-impake dahil babalik na sila sa pagtatrabaho. Sarok na ka. Ito ang tinatawag nilang gahi, binhi ng palay, binagakay kung tawagin sa wikang Waray. Isang uri ng palay para sa upland farming, mabango, mapula, at higit sa lahat, malinamnam. Umabot ng 42 o 42 katao ang nagpunta sa patrabaho ni GC at lahat sila na nandito ay hindi binabayaran ng kahit anong pera pagkos kung sila naman ang magpatrabaho ng pagpapapugas sa parehong serbisyo, si GC naman ang magtutungo sa kanila at yun ang tinatawag na alayon. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, uwian na. At nakasabay ko ang batang na-videohan ko sa aking dokumentaryong Kilo-Kilometrong Hininga, ang magkapatid na ulila na sa ama. Habang sila ay nakasabay ko, nalaman ko na malalim pala ang kanilang kwento. Sa ngayon, sila ay nasa puder ng kanilang magulang at sa murang edad, tumutulong na sila sa paghahanap buhay. Sa oras na kami ay nagkasabay maglakad sa daan, doon ay aking nalaman kung bakit ganun na lang kung magporsige sa trabaho ang magkapatid na si Melvin at si Alvin. Kinabukasan bago sumapit ang hapon, nagtungo ang magkapatid sa gubat kung saan may daanan patungo sa bayan. Kasama ang kanilang kababata at kaibigan na si Jero at si Liling, may dala silang alat, katupis, sako, ngunit ito ay walang mga laman. At nung kami ay huminto, pinulbos na mga bato ang aking nadatnan. Sa aking pagtatanong-tanong, dito ay napag-alaman ko na mayroong ginagawang proyekto dito sa kanilang barangay. Ngunit malayo sa mga lugar na mapagkukunan ng buhangin, kaya imbis na buhangin, isang mga pinudpud na bato o ang malalambot na uri ng mga bato, galot o apga kung tawagin sa kanila, yon ang binibili imbis na buhangin. Ito pala ang rason kung bakit nagpupunta dito sila Melvin, Liling, Jero at Alvin, at kabilang sila sa ilan pang mga taong pumupunta dito para manguha ng mga pinudpud o pinulbos na bato para gawing pera. Ngunit habang sila ay nagtatrabaho, napapag-usapan nila kung ano nga ba ang paggagamitan ng kanilang makukuhang pera. Palit ang bugas kay wala kain. Marami pang buwan, bugas sa sinamo na. Ano na lang. Uling ano man natin mo gagamitan doon. Cellphone. Cellphone na uling. Pero Ning tunga lakit. at tuling ka na itulay.
Nung makaipon si Melvin ng mga pinudpod na bato, ang kasunod na nangyari, ito naman ay ipinasok na sa kanyang sako. Si Melvin ay ulila na sa ama at sa murang edad ay tumutulong ng maghanap buhay sa poder ng kanyang ina. Nagkukuha kami hinin na baras para amon himon, paralit namon hinin bugas. Paralatan amon, igsusura ang amon paralitan amon mga panggamit talawas. Sa muling pagbubukas ng pasukan ngayong taon, si Melvin at ang kanyang kapatid ay sabay nang mag-aaral sa grade 7. Ngunit sa likod ng hapdi ng kalyo at alikabok na kumakapit sa kanyang balat, may isang katotohanang hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang batang ito ay napakaswerte. Hindi dahil siya ay naghihirap, kundi sa murang edad, siya ay biniyayaan ng karunungan sa buhay. Karunungan na habang ang ibang mga bata ay naliligaw sa paggagamit ng makabagong teknolohiya sa modernong panahon, siya naman ay bihasa na sa sining ng diskarte. Ano ka na grade na, Ben? Mga grade 7. Din ka man may eskwela. So, sa libuwan, kaya ano dito? Kaya ano dito? Habang abala siya, ang kaniyang kapatid naman na si Alvin ay abala din sa pagpupulpos ng bato. Yung kabra. Malaki ang tipak na kanyang mga nakuha. Kailangan itong durugin gamit ang bakal na kabra. Ano? Dirin. Di mo nakatanggal. At nung makaipon na si Melvin, kanilang itong tinansya, yung sakto lang ang bigat na kanyang kayang madala. Dahil malapit nang magdilim, nagdesisyon na silang umalis na patungo sa barangay. Kakaalis pa lang, napansin ko si Alvin na huminto para ilagay ang kanyang pinapasan dahil mabigat para sa kanyang katawan. Kaya nagdesisyon ako na ako na lang ang magdala lahat ng kanilang karga at pasan pabalik sa barangay. Ayon sa magkapatid, nakaipon na sila ng 6 na lata at ang bawat lata ay nagkakahalaga ng 60 pesos. So matotal, sila ay meron ng makukuhang 360 pesos na pera. Pero hindi pa sila mababayaran sa mismong araw na sila ay nanguha. Kinabukasan 3:00 pa lang ng madaling araw ang magkapatid ay nakita kong umalis na patungo sa Barangay Buenavista. Madilim pa. Ayon sa kanila, magkakarga sila ng bigas. Hurnar kong tawagin para sila ay magkapera.
Sa pagsikat ng araw, kung ang iba ay nagtungo sa bayan para magbenta ng kanilang panindang gulay at ang iba naman ay nagtungo sa kanilang bundok o sakahan, si Mang Ruben ay magtutungo sa kagubatan. Magtutungo sa gubat hindi para manguha ng mga bato, kundi para manguha ng uway. Ang pinakamakuha ko nga pag kukuhaan uway, sinasaka ko di ko matibbo kay di ka mo makatuhahin alaba kung di ka lahubos. Eh, maglipot mo natin makukuha sa ito. Ang uway na kanyang pakay sa kagubatan ay ang kanyang ginagawang alat. Isang makalumang kasangkapan na ginagamit sa araw-araw sa pamumuhay ng mga tao, lalong-lalo na sa bundok. Nilalagyan ng mga produkto, kagamitan, pag sila ay pumupunta sa sakahan o bundok at kung sila naman ay pupunta sa bayan. Ito ang kanyang binabalik-balikan sa gubat para manguha ng uway, para gawing alat, para ibenta at pambili ng mga kailangan sa kanilang tahanan. Na deliver nga ni nga to galutan ng alat dali tag 2 ka oras taklakat mada naman nauubos kadiri naman. Mga pirat kitanan kabugos estimate mo. At nung makaipon na si Kuya Ruben ng uway, oras na para bumalik na sa kanilang barangay. Mula sa liit na sulok ng samar, isang anak ng bayan ang sumibol, naglakbay. Antonio Cabubas, dalay simpleng pangarap, ibahagi ang kwento, hirap at sarap sa mga baryong malayo kung saan buhay ay payak. Makikita ang ngiti kahit hirap ang tinatahak. Bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman
na kanyang hinahanap. Pagsapit ng hapon, kaniyang pinagpatuloy ang kaniyang mga ginagawang alat. Ang dami, 8 pirasong alat ang kaniyang tinatrabaho. Dito sa Province Life TV, ating masisilayan. Nakakalit na. Ganda ng samar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay. Kalikasan at tao, sabay na naglalakbay. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Halinang sumungin, dilim ng mga kuweba, sa ilalim ng bundok, hiwagay makikita. Akyatin ng talon, tubig na kay linaw, paraiso sa gubat, sa init ay pampuka, at sa laot ng dagat, daya ay sumisid. Buhay mangingisda, ating mabatid, bawat pamilyang nagsisikap, iaahon sa hirap. Yan ang tunay na yaman na kanyang hinahanap. Hindi lang tanawin, kundi puso ng tao'y parating sa inyo, saan man sa mundo. Dito sa Province Life TV, ating masisilayan. Ang ganda ng sambar, hiyas ng silangan. Sa lente ni Antonio, buhay ay makulay. Pagsapit ng gabi, tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Kuya Ruben. Ipakita sa mundo ang tunay na kwento ng buhay probinsya sa isip at puso. Mula sa simpleng kamera hanggang sa milyong mata. At kung ito ay tapos na, sa kalapit na mga barangay, ito ay kanyang ibinebenta. At ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Praktikal ang dahilan ng mga taong tulad nila GC, batang tulad ni Melvin, at amang tulad ni Mang Ruben, na sa ilalim ng hirap at anuman hamon ng buhay, sila ay matyagang nagtatrabaho para magkapera, pambili ng kakailanganin sa kanilang tahanan dahil sa tawag ng sikmura. Mula dito sa Barangay Gayondato, muli ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Docu Network.